Katulad nito, mga kababayan, sunod tayo dito kay, sino yung sunod natin? Si Bato. Tingnan ninyo, si Bato mga kababayan. Alam nyo ba, mga kababayan, kahapon, kung naalala ninyo, si Robin Padilla handang sumuporta. Handang sumuporta kay PBBM kahit magkaiba man daw ang kanilang paniniwala, ang kanilang layunin bilang politician ay dapat daw hindi na tayo mag-divide-divide, 'di ba? Dapat hindi na daw tayo mag-watak-watak. Dapat magkaisa na lang para sa ating bansa, para sa ikaganda ng ating ekonomiya, sabi ni Robin, kahit magkaiba man sila pero handa siyang sumuporta kay PBBM. Kita ninyo nagpaparamdam si Robin, 'di ba? Diyos ko, mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang, ramdam ko kasi si Robin na parang siguro nakita niya na si Bongo may kakaharaping kaso, si Sara may kakaharaping kaso, sino pa, si Digong nakulong na. Sino pa ang pagkakatiwalaan niya diyan? So, bukod tanging pagkakatiwalaan niya, si PBBM na lang. 'Di ba? So, siguro maramdaman natin yung pagiging balimbing. So, actually, mga kababayan, 'di ba? Hindi naman tayo baguhan pagdating sa politiko sa Pilipinas na marami naman talagang balimbing, 'di ba? So ngayon mga kababayan, hindi nyo ba alam na si Bato susuporta na din kay PBBM? Nako. Ito totoo lang mga kababayan, yung mga balimbingan ngayon sa politika, nagsisulputan na. Hindi nyo ba alam na si Bato hindi pala nagtatago? Hindi nagtatago si Bato de la Rosa. Instead na magtago siya kasi ilalabas na daw ang warrant niya sa ICC. Hindi. Alam niyo ang ginawa niya? Gumawa siya ng batas for the first time. For the first time in senator history. Si Bato simula nung naging senator nung panahon ni Digong. At senator pa rin siya hanggang ngayon. Gumawa siya ng batas. Alam niyo ba yung batas na ginawa ni Bato? Tutulungan daw niya si Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo ba ang batas na ginawa niya? Ito po, mga kababayan. Ayan si Bato Panoorin niyo po ang kanyang batas na ginawa. Instead na magtago daw siya, tutulong siya sa administrasyon ni Marcos. Ano ang kanyang itutulong? I filed SBN 1343, an act reimposing death penalty for the crimes of plunder. Diba? Kita ninyo? Kita ninyo mga kababayan, marami ng mga DDS senator na nagbabaliktaran ngayon. Gumawa daw siya ng batas or I filed SBN 1343 Act. Gumawa siya ng batas na makatulong kay Marcos reimposing death penalty for the crime of plunder. Kita niyo yan? Kita niyo mga kababayan? Instead na magtago siya, tutulong na lang daw siya sa gobyerno. Bakit ko sinabing, totoo ba yan, Ken? Natutulong siya sa gobyerno? Totoo. Bakit? Kung naalala ninyo ngayon, si Senator Trillanes, kinasuhan si Bongo ng plunder. Hindi lang isa, dalawa ang plunder ni Bongo. Bakit? Ang unang plunder case na i-file ni Trillanes at ni Digong i-file ni Trillanes kay Digong at kay Bongo, dalawang plunder po yan. Ang isang plunder dyan ay yung pagtanggap ni Bongo at ng pamilya niya ng almost 7 billion infrastructure project na ina-award ni Digong noong panahong si Digong ay presidente pa noong 2016 at 2017. Yun po ay plunder case po yun. Pangalawa mga kababayan, yung pangalawang plunder na i-file ni Trillanes kay Bongo ay yung overpriced na 16 billion warship ng Navy Frigate. Navy Frigate. 16 billion overpriced warship. So dalawa po ang plunder na kaso ni Digong at ni Bato, ay ni Bongo na i-file ni Trillanes. Kaya ngayon mga kababayan, malaking tulong ba ito sa gobyerno ni PBBM itong batas na ginawa or i-file ni Bato? Yes, malaking tulong yan. Instead na magtago ka dahil may warrant ka sa ICC, gumawa daw siya ng batas. I filed SBN 1343 an act reimposing death penalty for the crime of plunder. Tignan natin sino ang haharang nito. I move for the swift passage of this law. Diba? Taong bayan, please, second my opinion. Second my motion.
Kita ninyo mga kababayan. Titignan daw ni Bato kung sino ang haharang sa batas na ito na kung makasuhan ka ng plunder ay i-death penalty ka. Katulad din kay Mayor Olaso ng Zamboanga City na kung sino daw ang mga politician na nakasuhan ng plunder at napatunayan ay i-firing squad. O, dalawa na ha, sana. Pumasa ito mga kababayan. Itong kay Bato at kay Olaso. No, si Mayor Olaso na bago siya nag-mayor ay isa siyang congressman noon. Meron po siyang i-file na kaso na death penalty para sa mga plunderer na i-firing squad. Kay Bato naman ay reimposing death penalty for the crimes of plunder. Ngayon mga kababayan, ibig sabihin po dito death penalty ay yung Celia Electrica, Bitay, di ba Ma'am Ginger T? So, bakit nga ba ito nakatulong kay PBBM? Malaking tulong po yan, mga kababayan. Bakit? Kasi kung sakali na mapatunayan si Bato, si Bongo at si Sara, tiknot mga kababayan, si Bongo may kakaharaping plunder ngayon. Kung lulusot yung dalawang plunder na yan, habang buhay po yun na pagkakulong. Pangalawa, wala po yung piyansa. At pangatlo, maa-adapt niya, no? Makukuha niya, makukonsume niya itong batas na iginawa ni Bato. Ngayon mga kababayan, sino-sino kaya na mga politician ang haharang dito? Kasi malaking tulong ito kay PBBM at sa administrasyon ni Marcos, itong batas na gawin ni Bato. Di ba? Iwan ko lang kung pipirma si Bongo dito. Kasi sa totoo lang, kung talaga ito Bato, kung talaga Bato papasa tong batas na to sa'yo, nagawa mo, naku, malaking tulong sa bayan yan. Talagang kahit tumakbo kang presidente, mananalo ka dyan. Bakit? Biruin mo yung mga kaibigan mong maplanderer na bibitay. Oh, hindi basta-basta yan. Hindi basta-basta yan. At tiknot, si Bongo, si Digong, dalawa ang plunder kaso na kakaharapin nilang i-file ni Trillanes. Pangatlo, meron pang pagbanta si Trillanes na may mag-file daw ng plunder na kaso laban kay Sara. Pag napatunayan na si Sara ay isa ding plunderer, ma-assume nila, makukonsume nila itong batas na ginawa mo na reimposing death penalty for the crimes of plunder. Nako. At totoo lang, malaking tulong ito, mga kababayan. Malaking tulong ito. Kapag ito ay naisabatas, kapag nakasuhan ka ng plunder at nakasuhan ka at na guilty ka, death penalty labas mo. Bakit? Guilty ka plunderer ka So, nako mga kababayan, walang mangyayaring dito. Alam nyo yung tinatawag nilang hospital arrest. Sabi nga ni Yossi Claire Castro, nako baka magmahal naman itong mga wheelchair nito, yung mga neck brace. Kasi maraming mapaplunder dito Sa totoo lang, sa sitwasyon ngayon mga kababayan, marami po na mga politician ang makakasuhan ng plunder ngayon. Ngayon mga kababayan, once na makasuhan ng plunder itong mga to, yung mga wheelchair dito ay magiging pambansang sasakyan na yan ng mga kawatang politician. Gugulat kayong wheelchair 8,000 lang, magiging 50 million na isa niyan. Nako, Diyos ko. Di ba? Magugulat ka dito, yung mga politician na nakasuhan ng plunder, magugulat ka yung pag napatunayan at nagilty sila, yung mga wheelchair magmamahalan niya, yung mga neck brace, nakita nyo naman si Gloria Arroyo noon. Di ba? Nakasuhan ng plunder. Nagulat ka, nagkaroon ng neck brace. Wala namang sakit. Tapos, nagkaroon ng wheelchair. Di ba? Nung nabigyan ng pardon or clemency ni Digong, tinanggal ang bracket sa liig. Tapos, hindi na nag-wheelchair, naglakad na. Di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, Bato, bilisan mo na. Para makatulong. Tingnan nyo, instead na magtago siya dahil sa warrant niya, ang ginawa niya is tumulong na lang siya kay PBBM. Di ba? Walang missile at kung anong armas ang deliver na frigate, sabi ni Bien. Kita nyo mga kababayan, dalawa po ang kasong plunder ni Bongo. Si Sara tadtad din ang kaso. Pag napatunayan po yan si Bongo at si Sara, itong ginawang kaso ni Bato, malaking tulong ito sa gobyerno ni PBBM. Itong ginawang kaso ni Bato na ito, ay makukonsume ito, no? Mabibenefit ito ng kanyang mga kaibigan. Sino ba ang kaibigan niya dyan? Si Chess Escudero.
O, pag napatunayan yan, dyan sa flood control issue na yan, nasangkot siya, mapaplander si Chis dito. Diba? Sir Isidro Duran, mega love shoutout po. Nga mo, yung kaibigan niya, si Joel Villanueva, na ang sabi nga niya, kung mapatunayan ninyo na sangkot si Joel, ura-urada, anytime, anywhere, somewhere, somehow, mag-resign ako. Eh ngayon, napatunayan at kinakasuhan nga, no, sa ombudsman ng ICI. Naku ba to? Makukonsume nila ito. Oo, mabibenefit. Ang magbibinefit dito ay yung mga Duterte Black. Sana ba to? Sana ba to? Ano yan? Maisabatas itong ginawa mong kaso. Hindi Ito yung final niya na batas, mga kababayan, na I filed SNB, no? 1343, an act reimposing death penalty for the crime of plunder. Tignan natin sino ang haharang nito. I move for the swift passage of this law. Taong bayan, please second my motion. Suportahan daw ninyo, taong bayan. Para pag napatunayan na si Bongo, patay talaga si Bongo dito. Mga kababayan, hindi lang po ito caption lang ha. Sige, hanapin natin ang patunay na si Bato. Bato nagpasa ng batas na death penalty para makita ninyo at ibinalita mismo sa TV, no? Penalty. Actually, mga kababayan, ipinasa nila ito noong noong 20 Congress ata, mga kababayan. Ipinasa kasi, di ba, pag naglipat ang magpasa sila. Ang death penalty ay cruel, inhuman, and degrading punishment. Yan ay anti-poor. At kahit sa most basic level, ang death penalty ay cruel, inhuman, and degrading punishment. Yan ay anti-poor. At kahit sa most basic level, yun na nga, hindi siya deterrent sa heinous crimes. Bakit? Ang totoong deterrent, ang totoong katatakutan ng isang gumagawa o nag-iisip ng krimen ay yung kasiguruhan na maaaresto siya, mapoprosecute siya, at kung mapatunayan guilty siya, mapaparusahan siya. Eh dito pa nga sa mga flood control projects, dito pa nga sa infra-corruption, ang tagal-tagal na mo, walang nananagot, diba? Wala daw nananagot. Kaya actually, mga kababayan, tama naman si Senator Risa dito sa ginagawang batas ni Bato. Kasi sakali, kung malaking manok itong makasuhan, tapos hindi mapatunayan, no? Kasi syempre, hindi natin makaligtaan yan, mga kababayan, na magawa ka ng batas na death penalty, tapos yung kinasuhan pala mayaman, mapera, bilyonaryo, mabayaran mo yung korte, di ba? So, ang walang pangbayad, nabibitay, nadi-death penalty. Eh kung mayaman ka, hindi ka mabibitay. So kawawa, anti-poor talaga ito, sabi ni Risa. Utos pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Pagbabalik ng parusang bitay para sa kasong plunder o pandarambong, isinusulong ng ilang mababatas kasunod na investigasyon sa manual ng flood control projects. Ang pangungarap daw kasi, hindi isang simpleng krimen. Sagot naman ng Malacanang, dapat pag-aralang mabuti. Ang detalye sa reporting. Dapat talaga. Kasi pag mahirap ka, wala kang pera, kulong, bitay ka. Renta sa bahay, gastos sa kuryente, pagkain at mga gamot ng kanyang mga magulang. Ling decision, salamat po. Lahat ng yan hinuhugot ni Rafael sa kanyang kita bilang delivery rider. Kaya sa tuwing bumabaha, gutom ang inaabot ng kanyang pamilya. Minsan hindi ka makabiyaya kasi nga sobrang baka yung mga daanan. Yun, hindi ka makakabayad ng tuition. Sa harap ng investigasyon sa bilyon-bilyon piso umanong korupsyon sa mga proyekto kontra baha na kinasasangkutan umano ng ilang kontraktor at opisyal ng gobyerno, itinutulak ang muling pagpapatupad ng parusang kamatayan. Tama. Si Senator Bato de la Rosa isinusulong ang death penalty para sa kaso. Rinig ninyo? Si Senator Bato de la Rosa isinusulong ang death penalty para sa mga politisyan na mapatunayang may kaso at guilty sa plunder. Actually, mga kababayan, kahit ako, gusto ko man, pero parang ayaw ko. Bakit? Kasi kung halimbawa doon mo ilagay yan kay Bongo, si Bongo makasuhan ng plunder, si Sara, paano kung hindi sila maging guilty dyan? Ma-acquit sila. So useless. Paano kung mahirap
na politician ang mahatulan or mapagbintangan. Katulad nga sa example ko sa inyo, ang proyekto dapat para sa tulay pero mas inuna niya yung para sa flood control. So ngayon, syempre, kakasuhan ka ng plunder kasi instead na para sa tulay, doon mo sa flood control nilagay. Di ba pareho lang din naman, maganda naman ang kanyang adhikain, ngunit nilabag niya ang batas, makakasuhan siya ngayon ng plunder, mabibitay siya kasi syempre bibigyan kang budget para sa tulay. Hindi mo ginastos sa tulay kasi mas inuna mo yung flood control kasi inaabot kayo ng tubig. Inilabag sa batas yun kasi bakit? Para sa tulay ay para sa tulay, hindi para sa flood control. Ngayon, doon mo sa flood control nilaan, nakakasuhan ka ngayon ng plunder, nakatulong ka na nga, namamatay ka naman. So kawawa, di ba? Kawawa. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, marami talagang haharang dito. Pero kung ako tutuusin, wag nyo nang isipin yung mga pur na yan Isipin ninyo ang Singapore, wala namang humarang, bakit ang linis nila? 'Di ba? Ang sabi kasi, kawawa ang mga mahihirap dyan, kawawa ang mga walang pera dyan. Isipin ninyo, sa Singapore, wala namang iniisip na walang pera, mahirap dyan Ang iniisip nila, sino pang gagawa? 'Di ba? O kung ikaw mahirap ka, alam mong mahirap ka, gagawa ka pang krimen? Malamang hindi. 'Di ba? Ang plunder o pandarambong. Ang pangungurap daw kasi hindi isang simpleng krimen, kung hindi pagiging gahaman kapalit ng pagdurusa ng nakararami. Si Senator Erwin Tulfo inihain ang panukalang batas na layong doblehin ang sintensya ng mga opisyal at gawani ng gobyerno na mapatutunayang nangurap sa kaban ng bayan. So ako, pabor din ako nung kay Erwin Tulfo na dublehin ang sentensya. Kung 50 years, gawin mong 100 years. Pareho, wala talagang labasan. Kasi, totoo lang mga kababayan, katulad kay Janet Napoles ngayon, acquitted si Janet Napoles. Kung binalik ang parusang bitay, matagal nang namatay si Janet. Pero ngayon mga kababayan, tanong ko lang, bakit sa Pilipinas hindi ma-aprubahan yan? Samantalang sa Singapore, aprobado naman ang bitay. Kaya tignan nyo sa Singapore ngayon, walang kurap, walang krimen. Kasi bakit? Nandyan ang bitay. Bakit hindi natin subukang aprubahan yan sa Pilipinas? Kasi kung ikaw pa naman, sa totoo lang, kung ikaw mahirap ka, gagawa ka bang krimen, ibibitayin ka, malamang hindi ka gagawa ng krimen. Kasi mahirap ka Diba? O kung ikaw naman mayaman, tutuusin, gagawa ka bang krimen para mabitay ka, maubos ang pera mo. Diba? Alam nyo sa totoo lang mga kababayan, kung tutuusin, bakit hindi natin subukan yan? Ibalik natin ang bitay. Wala na to, tabla-tabla na to, Diyos ko. Awa-awa ka, para sa mahirap. Kung didiis ka, talagang ma-absorb mo yung bitay. Kung didiis ka, utak didiis ka, kung bubo ka, talagang mabibitay ka. Kung bubo ka, kung hindi ka naman didiis, hindi ka mabibitay, di ba? Alam mo nang bawal ka tumawid kasi nakakamatay, tatawid ka pa. Didiis lang naman ang gumagawa nun. Hindi ako maniniwala na itong bitay-bitay na kaso na to ay para sa mga mahihirap. Hindi ako naniniwala, didiis lang ang makakapag-benefit dyan. Alam mo nang bawal tumawid, nakakamatay, tatawid ka. Hindi mamamatay ka. Bawal tumalon kasi may kuryente, tumalon ka. Di na kuryente ka. Kung utak didiis ka, di ba? Alam mo sa totoo lang, kung totoosin, hindi ko naisip-isipin dito mga anti-poor. Tuloy nyo yan. Di ba? At least mapatunayan natin na si Bato at ang mga kasamahan niya, mabibitay silang lahat. Di ba? Ang ganda sa Singapore sa totoo lang. Hindi naman lang iniisip na para sa mahihirap. Alam nyo, mas lalong maraming mahirap, no? Pag walang bitay. Bakit? Kasi makapal ang pagmumukha nitong mga politisyan na tuloy-tuloy na pagnanakaw Kasi bakit? Hindi sila mabibitay. Alam nyo sa totoo lang, kung walang korupsyon, walang mahirap. Alam nyo kung bakit maraming mahirap na sinasabi ninyo, yung bitay-bitay niyan para lang sa mahirap. Kaya nga maraming mahirap kasi hinahayaan ninyo na may mga politisyan na magnakaw lang na magnakaw. I-try nyong buhayin yung bitay. Diba? Alam nyo ba ang nakakapagpahirap sa ating bansa? Yung pagnanakaw. Ngayon kung ibalik niyo ang parusang kamatayan or bitay, sa tingin niyo may magnakaw pa? Sa tingin niyo maghihirap pa tayo? Hindi. Walang mahirap kasi bakit? Papantay na lahat Hindi po dyan solusyon na wag ituloy ang bitay kasi mga mahirap lang makapag-benefits niyan. Hindi po yan totoo. Kaya po may sinasabi kayong mahirap kasi dahil sa mga magnanakaw na yan.
Bakit ba tayo nagkukos ng poverty? Dahil sa mga corrupt na politician. Kung ituloy nyo ang bitay, sino pang kukurap? Sino pang maghihirap? Wala. Hindi po dyan gawin nating dahilan na wag ituloy ang bitay kasi mga mahihirap lang ang makapag-benefit dyan. Paano kung mahirap ka, napagbintangan kang nagnakaw ka ng mangga, bibitayin ka agad. Wala naman po sigurong tanga, alam mong bibitayin ka, bawal magtapon ng basura, bibitayin ka. Alam mong bibitayin ka, ba't magtapon ka? 'Di ba? At saka ang number 1 ang nakakapagpahirap sa ating bansa, itong mga politisyang kawatan. Hindi po ang nakapagpahirap sa atin na kulang tayo sa minerales, kulang tayo sa resources. Hindi po. Ang nagpapahirap sa atin itong mga politician na ilang dekada nang paulit-ulit sa posisyon, dating presidente, naging vice president, tapos naging mayor, naging congressman, naging governor, tapos nagme-mayor ulit, nag-congressman ulit. Sabi nga ni Amy Marcos, pagod na po kami. Kami nga sa pamilya namin, nagtuturuan kami kung sino ang tatakbong mayor, sino ang magko-congressman, sino ang mag-governor, sino ang mag-senador. Diba napapagod sila sa kakatakbo? Diba? Samantalang tayo, napapagod tayo sa bilang mahirap. Sila, napapagod sila paano maging mayaman. Kita niyo yan? Napapagod sila paano maging politician. Kaya sa totoo lang ang nagpapahirap sa ating bansa, itong mga kawatan. Ibalik niyo yung bitay. Tignan niyo, pag ibalik niyo yung bitay, walang kawatan, walang mahirap. Yan ang nagpapahirap sa ating bansa, itong mga kawatan na politician. Yeah? Tuloy niyo yung bitay. Huwag yung isipin na mga mahirap lang mag-benefit dyan. Hindi. Mas lalong maraming mahirap kung nandyan yung mga kurap. Yung mga politician na kurap ang nagpapahirap sa ating bansa. Hindi ang death penalty. Ang death penalty, kung talagang alam mo sa sarili mo na matalino ka, wala naman sigurong tanga na husgado, wala naman sigurong tanga na tao na alam mong i-death penalty ka, ay lalabag ka sa batas. Yeah? Bobo na yun pag ganun. O kung ayaw mong ma-death penalty, huwag kang magnakaw. Kung ayaw mong death penalty, huwag kang gumawa ng krimen. 'Di ba? Yun lang. Yun lang mga kababayan. O tapos ibalik nila yung ninakaw nila. Pag hindi nila ibalik, bitayin sila. Tuloy-tuloy. Yeah.